Okay, start na tayo. Tayo ay magsimula na sa gawain natin sa Panginoon sa Osmang ito. Awitin natin kung saan mo kami magsama-sama. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. Mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Minsan pa, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. Daloy pagpapalain ang mga buhay namin, O Diyos, ay pagpapalain. Pag-ibig mo ay hindi magmamahalin, ang awa mo ay walang chairman sa kanila ng ating mga kanila. Dakilang Ama, makapangyarihan sa maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa gabi ito, sa mga kapon. Lord, humingi po kami sa iyo ng patawaran, nakasakit mang anyoing. Sana po, Panginoon, turuan niyo kami lahat ng lumalabas sa aming bibig, sa aming isipan, damdamin. Tunay na maging mga Diyos, tunay na maging kontrolado ang aming mga bibig, Panginoon. Niiling ko na at kalumalabas sa aming bibig, maging kayaya sa iyong kalaman at sa aming kapwa. Salamat po, Ama, sa gabi ito. Nandito po kami para makapag-aral yung salita at ang ating tagapagsalita na bigyan mo po siya ng karunungan at maunawaan namin, Panginoon, ay yung salita sa oras na ito, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain na at ang makarinig ng salita mo ay apply po namin sa aming mga buhay. Salamat po, Ama. Unay sa nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa buong maghapon at sa gabi nito, Panginoon. At ganoon din po, aming umpisa ang gawain namin sa oras na ito. Napakalaga, Panginoon, ang tuloy na makipag-unay sa iyo, kasama ka namin sa apagan na ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Tuloy ka namin, pinasasalamatan ka namin sa buhay mo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Okay, patuloy po natin purihin ng Diyos sa oras mo.
ka ng tuwiran, dumating man o di man, walang makapag-iwalay, walang maitukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa banan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan ko. Minsan pa ikaw ang aking kalakasan, ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tuwiran, dumating man ang di man, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano ba kalayo? Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa banan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan mo. Ikaw ang lakas, ikaw ang Diyos, kagalakan mo. Yes, Lord. Patuloy po natin purihin ang Diyos. Continue to worship the Lord. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Luluwalhatiin ka, napakabuti mo.
sa pag-iingat mo at sa tagumpay na pag-inata mo. At sa lahat ng araw pupurihin mo ikaw. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan. Isang pa o Diyos, salamat po. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Pagkat ang buhay kong ito iyong binago at ang dati kong buhay ang dati kong buhay puno ng dosa. Dahil
Panginoon, sa gabi nito, O Diyos. Ang mga papuing awit po nito, O God. Ito ay para lamang sa iyo, Panginoon, sa gabi nito, Lord. Salamat sapagkat tinuruan mo kami kung paano ka namin purihin, kung paano ka namin dakilain sa pamamagitan ng mga papuing awit, O Diyos. Kaya dalangin namin, Lord, pagpalain niyo po ang lahat na narito. Ipadama niyo po ang sa bawat isa sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ang iyong presensya, O God, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Sapagkat sa ganang amin, hindi kayo marunong magpuri at magsamba sa iyo, Panginoon. Ngunit salamat sa banal na Espiritu na sumasa amin ngayon na siyang nagtuturo sa amin kung paano ka namin purihin at dakilain. Kaya sa loob ng isang oras po ito, Diyos, dalangin namin, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, na walang ibang maparangalan kundi ikaw lamang, O Diyos. Kaya purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat natin magsabi na, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos na. So, gandang gabi sa ating lahat. Yan, so yan, salamat sa inyo pong pagdalo sa gawain po ng ating Panginoon. Tuwing Lunes po, nagsisimula po tayo ng alas 6 hanggang alas 7. No, kaya sa oras pong ito ay darako po tayo, bago po tayo makarinig ng salita po ng Diyos, ay magpasalamat muna tayo sa Panginoon para mapapurihan at papasalamatan po natin ang Diyos sa buhay na buhat siya po sa amin. So, siguro si Chairman po siguro ba? Papasalamat ako sa Panginoon na pagbuti ng Diyos. Walang anggan na ginagawa niya sa buhay ko. Sa atin lahat, alam ko. Kaya, tinuturuan niya tayo ng tama. Tinuturuan tayo, mamuhay tayo ng maayos. Salamat talaga sa Panginoon. Kasi, kung tayo mananalig sa Kanya at magtiwala, wala naman tayo magagawa, pero tinuturo niya sa atin ng tama. Hindi kaya ang tumbasan, ano mga material na bagay, hindi kaya. Pero, kabutihan ng Diyos, walang anggan ang ginagawa ng kabutihan sa atin. Kaya salamat ka, kaya tapon. Pagkaramdam ko, masama pagkaramdam ko, pero nagsimba ko, at nagtahinga ko. Sabi ko, Lord, ikaw ang aking magagamit. Na natulungan ng Panginoon, gumaling po ako dahil walang imposible sa Panginoon. Salamat po sa Kanya talagang. Lahat tayo lahat, nagpala ng Diyos. Thank you. Salamat po sa Kanya. Amen. So, meron pa? Kay Kagawad, bakit siyang magpasalamat sa Panginoon? Okay. Ako magpapasalamat din ako sa Panginoon na hanggang ngayon hindi ko pa rin talagang maisip. Hindi ko pa rin talagang kung gaano kalawak ang kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi ko ba? Kasi lahat yung mga naranasan ko, hindi ko talaga ma-imagine na talagang hindi sa akin ng Panginoon. Lahat nagpapasalamat ako sa Kanya kasi yung mga iniisip ko, higit pa po yung pinapadama niya. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. Lalong-lalo na po yung buhay ng aking anak na si Judy. Hanggang ngayon, di ka makapaniwala, Panginoon, na ibigay mo yung pangalawang buhay niya. Kaya napakalakas na po niya, Lord Jesus. Amen. 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 Yung iba nga po, sinusukuan na po nila yung kanilang kapamilya. Pero, Panginoon, di ba alam niyo po yun, na nung panahon na yun, na ang anak ko ay nasa bingit ng kamatayan. Hindi ko po siya sinukuan. At talagang, Panginoon, di ba, tinugunan mo ang hiling ko. Kaya ako nagpapasalamat ng lapis-lapis sa iyo. At sana po, Panginoon, patuloy po ninyo nagabayan ang aking pamilya, kanilang hanap buhay, para po patuloy po na ang kanilang status kung ano man po yung kanila pong simpleng pamumuhay. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. So, po yun ang Diyos, no? Pag lagi po tayo nagpapasalamat sa Panginoon at nagtitiwala, ang Diyos po ay kumikilos, no, sa buhay po natin. So, meron pang gusto magpasalamat sa Panginoon? Kayo, sis. Inday. Lagi akong pasalamat sa Kanya dahil sa kabutihan na pinadama niya sa pamilya ko. Hindi niya ito pinagkayaan. Alam ko, laging nakagabay.
Salamat ako sa buhay ng isa kong apo na kahapon nagbukas ko siya ng kanyang munting negosyo at hinilig ko sa kanya sana gabayan ko siya dahil sa kanyang panganganak. Salamat po Lord dahil alam ko naman lagi ka nandiyan para sa amin. Napakabuti mo. Tunay po nga napakadahilan ng Diyos ng pangalabayan. Hindi na kayo sa tamang ilagay dahil sa mga nalalahanan dahil sa mga banal na salita. Lagi kami salamat na narinig namin ito na bigyan namin sa tulad namin. Salamat po Lord. So po rin ng Diyos sa buhay po natin na ang Diyos po ay narinig po ng peno natin po mga pasasalamat. Bakit? Sapagkat sabi ni Jesus Christ, 2 man o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. O totoo, Pastor, ako talaga. Naniwala talaga ako may Panginoon talaga. Amen. Kasi Pastor talaga naranasan ko talaga sa buhay ko, nakahiga ako, na mga galaw. Pero tinawag ko, Panginoon, tulungan mo ko. Panginoon, tulungan mo po. Talagang tinawag ko siya. Ako isa Talagang nireview ko yun. Jesus niya, talagang nadama ko talagang pag-ibig. Talaga ang Diyos talagang makapag-buhay talaga siya buhay. Amen. Talagang ako nagpapat talaga ako sa buhay ko talaga. Na ano ko na-experience ko sa, kung wala ang Panginoon sa buhay, baka wala na ako yun. Baka nandun na ako sa ano. Kung nakahiga ako, hindi ko alam. Hindi ako makagalaw, umiikot ako eh. Para ako naka-perish na yun. Panginoon, tumawin ko po, Panginoon. In Jesus' name, nagising po ako. Amen. Pagalaw ako. Kaya sabi ko sa inyo talaga, ang Diyos talaga, hindi tayo iiwanan. Yung experience ko sa buhay ko, marami. Amen. Ako nga, isang patutuog, Che. Amen. Ang edad ko that time is mga 30. Ano yan? Election, barangay election yun. Buntis ako sa anak ng pangatlo kay Marie. Tumakbo ako ng Kagawan, 1982, May. Pinanganak ko yung anak ko, December 1982. Ay, nag-uumapaw yung mga kuryente dito, check, hindi ko masyado. Nagkikis-lapis na ako. Ano talagang, minsan tumataas yung mga Yung bahay namin doon sa kanto. Di ba kwento yung kanto yung gilid namin, nagliliyab yun. naglilibin tinitiraan ko. Paligid na yun eh. Ganun ang sitwasyon dito nung araw. Tapos galing kami sa pag-iikot. Dahil nga sa nagliliyab na yung mga binabot ko ngayon yung seeds namin. Maniwala kayo, nadikit ako niyan, Chito. Nawalan ako ng malay, sunugat yan. Sunod yung mga pa ako na yan. Sunog! Buntis pa ako kay Marie. Tinakbo agad ako sa hospital. Pagdating ko sa hospital, yun, nawalan ako. Yung kasi nakadikit ako, sinugat ako ng hospital, wala akong malay. Nung nasa hospital na ako, parang may tumawag sa akin na hindi ko malaman kung saan ang galing mo. Ngayon ko lang talaga ito sinabi. Ngayon ko lang ikulikwento sa inyo kasi that time, nung bata pa ako, baka ako wala sa akin maniwala, baka gumagawa lang ako ng kwento, di ba? Di wala nga akong malay, ako talagang as in, talaga nakahiga ako, parang nung, habang wala akong kaya ako nagising, parang mayroon sa akin tumawag na galing sa ilalim ng, parang napakalalim. At yung akin tinig, bakit matinig? Walang basta, ang pakiramdam, ang feeling ko doon na, meron akong obligasyon na dapat na, na kailangan magising ako. Pero nakaramdam na ako ng paglalakbay. Talaga paglalakbay talaga. Bago ako natauhan, bago ako nagkaroon ng malay. Kaya ako nagkaroon ng malay dahil nga may tumawag sa akin na parang yung pagtawag niya na yun ay mayroon akong obligasyon talaga na dapat puntahan. So yun, nagising ako. Ngayon ko lang sa inyo na ikwento yun. Kahit nasaan ko pinikwento yun, ngayon ko lang ikwento. Kasi may tinig. parang may tumawag sa pangalan ko, China, talagang kinakailangan. Bumangon ako, gumising ako, kung saan man ako naroon. May obligasyon ako, China, dapat napuntahan o na hindi ko po pwedeng, Yun lang. Tapos simula noon, hindi ako nagkakasakit, Pastor. Amen. Hindi ako nagkakasakit. Sabi mo mga pupunta akong ospital, pumunta lang ako ng nanganganak ako, yun lang. Hanggang ngayon, awa ng Diyos. Okay lang naman yung mga sipon, diba, laboratory, okay lang naman yun.
Pero talagang naniniwala ako na talaga ang Panginoon talaga hindi ka pababayaan kung talagang meron kang Diyos sa inyo. Tiwala ka sa kanya. Yes. Kasi ako talaga, Pastor, sumid akong Katoliko. Dahil yung ninuno ko nga, sa totoo lang pare ko yun na nag-asawa. At saka yung simbahan doon talagang dinunit yun ng lulo namin, nagpamana yun sa simbahan ng hektaryang lupa, na talagang donation, di ba? Parang ganon. Kaya kami lumaki ako ng talagang hubog sa Panginoon. Amen. So, purihin ng Diyos, no? So, ang kailangan lang talaga natin, tiwala, lakas ng loob. Lakas ng loob, tapang. Kasi nga, ang sabi ni Jesus Christ, laksan nyo lang ang iyong loob. Kasi pag mahinang loob mo, walang mangyayari sa buhay mo. Ako lahat ganun, Pastor. Pati doon sa pagsubok na pinakamabigat doon sa anak ko, di ba? Hindi ko sinukuan siya. Palakasan talaga ng loob. Hindi ko susukuan yung anak ko. Hanggang sa kahuli-hulihan, di ba? Pero binigay niya, di ba? Ako, di ba? Hindi ako sumuko. Hindi ako bumigay. Pero anong ginawa niya? Tinawag niya ako. Siya ang tumawag sa akin. Alam ko yun. Amen. No? So, purihin ng Panginoon, no? Sa buhay po natin. Kaya yung mga nagtatagumpay, yung mga malalakas ang loob. Yung mga hindi nagtatagumpay, mahihina po ang loob. Malakas ang may pagtitiwala sa Diyos. Yan. Kailangan tiwala mo sa Diyos na kaya mo. No? Kasi wala kang kahit anong lakas ang loob mo, wala kang panampalataya. Yes. Kailangan kasama lagi ang Diyos. Yan ang unang-una siya. Kumbaga sa Kasi siya magbibigay sa atin ng ng lakas, tapang. No? Kumbaga siya yung sandigan mo. Dati ako Ako ngayon lang ako nag-share talaga. Amen. Pastor, ngayon lang. Sa iyo po. Sa iyo pa. Sa ating po ito ako nag-share. Pero ang dami ko nang inatinan ng mga hindi ko sinishare yun. Mga karanasan na hindi ko sinishare yun. Dahil iniisip ko makapagtawanan nila kung baka hindi maniwala. Parang kaya ngayon talaga sinare ko na. Kasi talagang ngayon ko lang. Saka ginawa ng Panginoon. O, diba? Ngayon ko lang talaga di na-realize na talagang ay Panginoon na talagang sumusubaybay. Same ganyan situation siya. Oo. Experience yung ganyan. Parang paparalize tas Panginoon. Kumbaga sa ay doon pinakita ng Diyos na talagang meron Diyos talaga kapag tatawag ka sa Kanya. Hindi ka niya iiwan. Dati nga nalilito ako lalo nung sa Katoliko ako, magsisimba kami. Bakit may Jesus Christ? Bakit mayroong maliit na santo? Bakit may malaking santo? Parang nagkaroon ako ng kalituhan, di ba? Pero di mo ba alam, Pastor, na 1982, umatinda ako ng ganito siya, umatinda ako, pero hindi ako nagpapabaptize talaga. Umatin lang ako at pakikinig lang ko ng salita ng Diyos. Pero hindi ako talaga nagpapabaptize. Amen. No? So siguro yan. Importante, nakakarinig ka man. Amen. Hindi ka nagbinibingi yan. Pinapasok mo po. Yes, Ano mo sa pinasok mo puso mo sa Panginoon. Kasi kahit anong reliyon, hindi ka na maliligtas yan. Sabi mo, pasok ka sa Katoliko. Pero tayo Katoliko, dito Katoliko tayo. Amen. Kaya lang, ikaw, pinamumuhay mo salita ng Diyos. Naniniwala ka sa Kanya. Kasi siya namang lahat ng gumawa sa atin. Yung 10 commandments na Kasi may gagawin siyang Panginoon sa atin. Pinakamahalaga yung 10 utos ng Panginoon. Pinakamahalaga sa buhay ng tao yan. Amen. No? Importante talaga yan. So Yan yan. halos hanggat ang tao, kung maaari talaga sundin yun. So sabi sa Ten Commandment ay unang-una siyempre kilalanin natin ang Diyos. Maniwala tayo sa Diyos. Yan. At higit sa lahat, sabi niya, 6 na araw kayo gagawa ng inyong kabubuhay, 1 araw lang para sa Kanya. Ibig sabihin, maglalaan talaga tayo ng araw. Katulad ng Bible study natin. Tuwing Lunes, kumbaga sa pwede mong inilaan ang buhay mo. Hanapin mo muna. Yes. Hanapin mo muna ako. Bago lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Kasi ipoprovide ng Panginoon. Totoo yun, Che. Alam mo, sabi ng mga anak ko, sabi sa akin ng ano, kasi ako, ayoko nang kahit isang tuka, Pastor, ayoko naman nang sabihin mong mayaman ako, ayoko naman ng gano'n, ayoko naman mayaman ako, ayoko naman din ng mahirap na mahirap. Gusto ko, yung napoprovide talaga yung sa pagkain ba? Minsan sasabi ko sa mga anak ko, dati yun maliit pa ang mga anak ko. Sabi ng mga anak ko, nanay, huwag ka masyadong kasi ang Panginoon, siya yung magpo-provide sa atin, basta di ka
manalig lang tayo sa kanya. Yung mga anak ko yun, yung mga anak ko nagsasabi ko, huwag daw ako masyadong, kasi ang Panginoon daw ang bahala sa bukas namin. Parang ganun sila, ganun ang pananaw nila. Kasi may gagawin ng Diyos. Chicken ng ano na yan. Hindi ko makalimutan yung sinasabi ng mga anak ko na yan. Hanggang ngayon talaga maliliit pa sila nun. Hindi naman yung maliit yung mga isip. Ito nga si Makmak, mahihayin yan eh. Oo. Napakahihayin tao yan. Pero siya sa Lord talaga nag-active siya. May ginawan siya sa buhay niya. O, diba? At saka pinagpapala talaga. Naniniwala ko talaga. Naniniwala talaga ako sa Panginoon kasi hindi natin mararating ang bagay pag wala siya. Amen, no? Kaya maalaga itong gawain at saka pagsamba sa kanya paglilingkod. Amen. So yan po yung pinakamahalaga na, at pangalawa, Kaya ako pa naging emotional talaga kanina kasi kanina may namatay ko kanina na tinanggalan ng mga tinanggalan ng mga sa katawan. Ganun ang nangyari sa anak ko kasi di ba at sinabi talaga ng doktor na talagang hindi ako kami umasa, magdasal na lang kami at ganito. Parang ganun siya nangyari sa kanina. Kanina, siguro nila pinagtyagaan yung pasyente kasi tinanggalan na lang nila. Naiyak ako talaga kanina. Tapos naghahanap na sila ng pasigil. Dapat inantay nila yung kalooban ng Jesus. Hindi na gusto ko mangyari. Sabi ko, patay na ba? Hindi pa daw nagpapanap na daw yung asawa ng punerarya. Di ba, Day? Sabi ko, hindi kita tinuro ko agad, Day, kakuha, antayin mo na natin ng Panginoon. Yes. Hindi naging emotional kasi nangyari sa anak ko. Kasi naka-active Diba, kayo. nakita mo yung sitwasyon, nakita nila na yung sitwasyon ng anak ko. Talagang wala, wala, talaga. Pero sa tindi ng dasal namin, panalig lang sa Panginoon, binigay ang Panginoon sa akin. Ngayon, awa ng Diyos. Di ba, Chi? Nandiyan mo lang, nakasang boses. Tama na. Matatawag na ako eh. na. Pakita niyo. Talagang magic talagang. Kasi hindi mo pending Kaya instrumento ng Diyos. nag-emotional ako kanina dahil nag-uun sa pinanggalan ko nila. Ganyan, anak ko sa umasa sa sa espiritu Bali, 15 days na sa espiritu doon nabuhay siya sa loob ng 15 days. Kaya kanina, hindi naman siya doon po sinukuha ko yung anak ko. kasi yung ang may sakit kasi nakaasa lang sa atin yan. Well, pag isinukuha natin siya, mamamatay talaga siya. Kasi nga yung yung mga doktor, walang ibang gawin niya kundi sundin yung sinabi mo. Wala na. Ibig sabihin, kahit anong gawin niya sa pasyente, wala na silang pananagutan. Mamatay man siya o mabuhay. Kasi sinukuan mo na Pero kung hindi mo siya susukuan, may iingatan pa ng doktor yun. Kasi nga, Humingi ka ng ano sa proseso pang dapat gawin yan kasi hindi ka pa sumusuko. Yung mga kamag-anak hindi pa sumusuko. Kasi mahina lang yan yung katawan. Malakas ang espiritu, mahina ang katawan. Pero ang kailangan lang dyan, yung sa atin ba na, dahil nga sa atin dito sumusuko, lumalaban yun. Tayo nga yung mga di ba, pag hindi na, inayanan natin yung tao, di ba? Bahala ka na dyan. Anong nangyari sa tao? Parang wala na siyang halaga. Wala na siya, kumbaga saan yung kanyang yung kanyang pagpapursige, parang hindi niya na kaya. Bakit? Kasi wala nang sinukuan na siya Sinukuan na. Kaya yung niya, parang wala na rin. Kasi wala na siyang sandigan Wala na siyang So, kaya kailangan wag lang tayo susuko. Ano mangyari? Kasi ang buhay naman natin ganoon. Laban lang. No? So yan, no? At ngayon, handa naman tayo makinig sa salita ng Diyos. Amen po ba? Yan. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay tinatawag na Christology. Sa loob po na lang po nito. Ang Christology, ito po ay pag-aaral patungkol kay Jesus Christ. Kaya sa theology na pag-aaral, ang pag-aaral patungkol kay Jesus Christ, ito ay sinasabing Christology. So, ang salitang Christology, ito ay nagmula sa dalawang salitang Griego na ang ibig sabihin, Christ, Messiah, at words. No? Na pinagsama ang ibig sabihin ay the study of Jesus Christ. No?
The study of Jesus Christ, yung tinatawag na Christology. So dito ay pinag-aaralan, ang mga pinag-aaralan sa Christology, yung patungkol na sa katanungan na sino nga ba si Jesus Christ? Ano nga ba ang ating pagkakilala kay Kristo? Ano nga ba ang pagkakilala ng mga tao patungkol kay Jesus Christ? So si Kristo ba ay umiiral, tinanggap ng karamihang taong si Jesus ay tunay na tao na nabubuhay sa Israel 2,000 years na ang nakalipas. Nagsimula ang debate sa pagtatalakay sa buong pagkakilanlan ni Jesus Christ. Halos lahat ng pangunahing reliyon ay nagtuturo na si Jesus ay isang propeta o isang mabuting guro o isang makadiyos na tao. Ngunit sinasabi sa atin ng Biblia na si Jesus ay higit pa sa propeta. Higit pa sa isang mabuting guro. Higit pa sa isang makadiyos na tao. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na si Jesus, yung mga tao, mga reliyon, ang pagkakilala lang nila kay Kristo ay mabuting guro, mabuting propeta. Pero sabi ng Biblia, si Kristo ay higit pa ron. Kaya kaya dito makikita natin kung sino nga ba si Kristo ayon sa pagkakilanlan nila sa kanyang sarili. Sino siya ayon sa sinasabi ng Biblia o sinasabi ng kasulatan? Una, tunghayan natin na sinabi ni Jesus sa John chapter 13 verse 30 na si Jesus mismo ang nagsabi, "Ako at ang Ama ay iisa." Ako at ang Ama ay isa. Yung sinabi ni Jesus Christ patungkol sa kanyang sarili na ang Ama at siya ay iisa. Kaya sa biglang tingin, hindi ito pag-angkin na siya ay Diyos. Subalit, suriin natin ang reaksyon ng mga taong nakikinig kay Jesus Christ. Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka naming babatuhin, kundi dahil paglapastangan mo sa Diyos. At sa harap ng mga Hudyo, walang alinglangan inangkin ni Jesus na siya ay Diyos. Sumusunod na mga talata, hindi itinuwid ni Jesus ang mga Hudyo na kanilang pagkaintindi at sinabing, hindi ko inangkin ang Diyos. Pinatunayan sa talatang ito na tunay na si Jesus ay Diyos. Nang kanyang sabihin, ako at ang Ama ay iisa. Nung sabihin niya, kumbaga pinatunayan niya sa mga tao, dahil ang pagkakilala ng mga tao sa kanya, siya ay tao lang. Hindi siya Diyos. Kumbaga pangkaraniwang tao lang ang pagtingin nila kay Kristo. Ngunit sinabi ni Jesus Christ, hayagan na sinabi niya, ako at ang Ama ay isa. Sa John chapter 8 verse 58, ito sinasabi, isa pang patunay sa pagka-Diyos ni Jesu Kristo, tumugon si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako na. So bago pa daw ipinanganak si Abraham, ako na. So bago rin ipinanganak si Jesus Christ, ay nandun na si Jesus, sabi niya. Nandun na ako. Bago ako nagkatawang tao. Kaya muling kumuha ang mga Hudyo ng mga bato at tinangkang batuhin si Jesus. Ang pahayag ni Jesus ng kanyang pagkakilanlan bilang ako nga ay tuwirang paggamit ng pangalan ng Diyos sa lumang tipan. Na ang pangalan sa lumang tipan, doon sa Exodus chapter 3 verse 14, sinabi ng Diyos kay Moses, ako ay ako nga. At sa kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. Bakit kailangan batuhin ng mga Hudyo si Jesus kung wala siyang sinabi na paniniwala nilang pamumusong sa pangalan ng katas-taasang Diyos? So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan kung sino nga ba si Kristo. Ang tawag dyan ay Christology. Kaya kung pag-aaralan ng Christology, maintindihan mo at maunawaan kung sino nga ba si Jesus Christ. Sinasabi ng kasulatan, ang sabi doon sa banal na kasulatan, bago ipinanganak si Jesus, sabi doon sa John chapter 1 verse 1, ang salita ay Diyos at ang salita ay kasama. Sa pasimula, naroon na ang salita at ang salita ay kasama na ng Diyos at ang salita ay Diyos.
at ang salita ay nagkatawang tao. So ang Diyos, ang sabi sa Biblia, ang salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. So doon ay pinakikita ng banal na kasulatan na maging tao ang salita at tumaan sa kasama namin ay nakita namin ng kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging ama, puspos ang biyaya at katotohanan. Kaya ang salitang nagkatawang tao, ito'y maliwanag na indikasyon na si Jesus ay Diyos sa anyong laman. Si Jesus ay Diyos sa anyong laman na nagkatawang tao. Nagpayag tungkol kay Jesus ng ganito. Sabi ng mga alagad, si Tomas, ang sabi ni Tomas kay Jesus Christ, nagpahayag siya tungkol kay Jesus ng ganito, aking Panginoon at aking Diyos. Si Tomas ay hindi nagkamali dahil hindi siya sinuway o itinama man ni Jesus. Nilarawan ni Apostol Pablo ang Panginoong Hesus ng ganito. Sa Tito chapter 2, verse 13, ang sabi niya, habang hinintay natin ang mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating Diyos, ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So pinatutunayan ng mga alagad kung sino nga ba si Kristo. Na si Kristo, sabi niya rito, ay ang sabi ng banal na kasulatan, habang hinintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at na tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ganito rin ang sinabi ng Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 1. Sabi ng banal na kasulatan, si Simon Pedro, alipin at apostol ni Kristo Jesus sa mga tumanggap ng mahalagang pananampalataya na gaya ng nasa amin sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. So doon ay pinatutunayan na si Jesus ay hindi lamang tao, hindi lamang propeta, hindi lamang makadiyos na tao, kundi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya ang Diyos Ama ay nagpatuturing sa pagiging Diyos ni Jesus. Ang sabi niya, ang iyong trono o Diyos ay mananatili magpakailanman at ang katwiran ay mangingibabaw sa inyong kaharian. Kaya ipinahayag sa mga hula ng mga propeta sa Lumang Tipan ang pagiging Diyos ni Jesus. Doon sa Isaiah chapter 9 verse 6. Doon sa Lumang Tipan na sinasabi ng Biblia, sabi niya, sapagkat sa atin ay ipanganganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay sa isang anak na lalaki, ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So dito sa Lumang Tipan pa lang, bago ipinanganak si Jesus Christ, ay hinulaan na kung sino siya. Kung sino itong Jesus na ipanganganak. Siya ay makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. So doon ay pinakikita na ang paniniwala kay Jesus bilang isang mabuting guro, isang mabuting guro lamang, ay isang bagay na hindi dapat ipagwalang bahala. Bugos, maliwanag at walang pangingiming inangkin ni Hesukristo na siya ay Diyos. Kaya sabi niya, siya ay hindi sinungaling. Sa makatuwid, hindi lamang siya pangkaraniwang propeta o mabuting guro at lalong hindi siya makadiyos, kundi siya mismo ay sa kanilang pagnanais na ilayo ang mga tao sa katotohanan patungkol sa mga pahayag ni Jesus sa kanyang sarili, itinuro ng mga modernong scholar na ang tunay na si Jesus sa kasaysayan ay hindi inangkin ang maraming hula at pagkakilala sa banal na kasulatan. So maraming mga scholar na hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang kanilang pananaw kay Kristo ay tao lamang. At hindi sila naniniwala na ang Kristong ito
ay Diyos. Ngunit pinatutunayan ng Biblia kung sino nga ba ang ating Panginoong Kristo. Kaya bakit mahalaga ang katanungan patungkol sa tunay na pagkakilanlan ni Kristo? Bakit makabuluhan na tiyakin kung si Jesus nga ba ay tunay na Diyos o hindi? Ang pinakamalaking dahilan kung bakit kailangan tanggapin na si Jesus ay Diyos ay sapagkat kung siya ay karaniwang tao lamang, ang kanyang kamatayan ay hindi sapat na mabayaran upang tubusin ang kasalanan ng buong sanglibutan. Kaya kung tao lamang siya, hindi sapat ang kanyang kamatayan sa cross para mabayaran ang ating mga kasalanan. Sa 1 John chapter 2 verse 2, sabi niya, siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanglibutan. Tanging ang Diyos lamang ang may ganap na kakayahan upang bayaran at iligtas ang tao sa walang hanggang kaparusahan sa kasalanan. Ang sabi nun sa Romans chapter 5 verse 8, subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Kaya kung hindi Diyos si Jesus Christ, hindi po tayo maliligtas. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ni isa man walang matuwid. Ni isa walang matuwid. Walang karapat-dapat sa Diyos. Ngunit ang Kristong ito na nagkatawang tao ay walang kasalanan. Walang kasalanan ang Kristong ito. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, para sa ating kapakanan, ginawang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo maging matuwid, upang tayo maging katuwiran ng Diyos. Kaya kailangan Diyos si Jesus upang maging ganap ang kabayaran para sa ating mga kasalanan. Kinakailangan din na tao si Jesus. Si Jesus upang danasin ang kamatayan na siyang kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat ang Diyos walang laman at dugo. Wala siyang buto katulad natin. Kaya kailangan ni Jesus Christ magkatawang tao para magkaroon siya ng laman at dugo. Para magkaroon siya ng laman at dugo. So doon ay pinatutunayan na ang Jesus na ito, siya yung Diyos na nagkatawang tao. Si Jesus ba ay anak ng Diyos? Si Jesus ay anak ng Diyos, hindi nag-asawa ang Diyos at nagkaroon ng anak. Si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay Diyos na nagkatawang tao. Dahil sa Diyos na nagkatawang tao. At ang Diyos, ang tao na tinutukoy niya, ang anak na tinutukoy niya ay tao. Kaya nagkatawang tao rin si Jesus Christ para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Dahil kung hindi siya magkatawang tao, hindi po matutubos ang ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. Dahil kung hindi siya mamamatay, hindi po tayo matutubos sa ating mga kasalanan. Kaya dito pinakikita ng Biblia na ang Kristong ito, na si Kristo sa incarnation ni Jesus Christ, siya ay naging totoong tao. Sa John chapter 1 verse 14, at naging tao ang salita, at nanahang kasama namin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng naging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Ang sabi doon sa Hebrews chapter 2 verse 14 hanggang 18, sabi niya, dahil ang mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila, may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalaya niya ang lahat ng tao na habang panahon na alipin ng takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan,
sa halip ang mga anak ni Abraham. Kaya't kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon siya ay naging isang pinakapunong saserdote, mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-alay ng kanyang handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Kaya tinawag siya na anak ng Diyos dahil siya ay nagkatawang tao. Dahil ang anak na tinatawag ng Diyos ay tao. Kaya na maging tao si Jesus Christ, siya ay tinawag na anak ng Diyos. Kaya kapag anak ng Diyos, ibig sabihin siya ay Diyos. Si Jesus ay nagkatawang tao. Sinong ginamit niya? Si Maria. Si Maria ay nililima ng banal na Espiritu para ipunla sa kanya ang binhi ng banal na Espiritu. Ano sa kanya. Kaya sabi doon, ang ipanganak mo ay banal. Kaya ang ama niya ay ang Diyos. Kaya kapag anak ka ng Diyos, sinong ama mo? Yung Diyos. Si Jesus Christ ay mayroong mga kapatid sa laman. At yun ay anak ni Jose at ni Maria. Si Jesus ay pinanganak para magkaroon siya ng laman at dugo at hindi nagkaroon ng lalaki si Maria para ipanganak si Jesus. Kundi ang ginamit si Maria ng banal na Espiritu, nililiman siya ng banal na Espiritu para ipunla para maipanganak si Jesus Christ. Kaya siya ay tinawag na anak ng Diyos. Kaya 100% si Jesus ay tao at 100% siya rin ay Diyos. So ganito ang sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 hanggang 11, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ko sa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng pangkaraniwang tao at nang siya ay maging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa cross. At dahil dito, siya ay lubusan itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Diyos. So doon ay sinasabi ng banal na kasulatan na lahat ng tao ay magpapahayag na si Kristo ay Panginoon. At doon ay pinakikita kung sinong Jesus na ito. Kaya yung mga taong naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, yung mga taong naniniwala na si Jesus ay pangkaraniwan lamang guro, naniniwala na si Jesus ay pangkaraniwan lamang propeta, yung po ay mali. Ang totoo, si Jesus ay 100%, siya ay nagkatawang tao, siya ay 100% na tao, 100% din siya Diyos. Bakit? Sapagkat kailangan niya magkatawang tao. Ang layunin upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sa Romans chapter 6 verse 23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So kailangan ni Kristo ay mamatay. At paano siya namatay? Dahil ang kasalanan mo at kasalanan ng buong sanlibutan ay inatang sa kanyang balikat. Dahil kung hindi kukunin ni Kristo ang kasalanan mo, hindi kukunin ni Kristo ang kasalanan ng buong sanlibutan, hindi siya mamamatay. Bakit? Sapagkat ang kamatayan ay para lamang doon sa mga taong may kasalanan. At lahat ng tao ay nagkasala, maliban kay Kristo. Nung siya ay kinuha niya ang kasalanan mo at kasalanan natin, siya ay itinuring na makasalanan. Kaya doon siya nagkaroon ng kamatayan. Ang purpose upang tubusin tayo sa ating mga
kasalanan. Kaya ang dalawang kalikasan ito na si Jesus ang kanyang pagka-Diyos at pagiging tao ay hindi mapaghihiwalay. Si Jesus ay manatiling Diyos at tao magpakailanman. Dalawang magkaibang kalikasan sa isang persona. Ang pagiging tao at pagiging Diyos ni Jesus ay hindi magkakahalo, ngunit nagkakaisa at hindi maapektuhan ang isa't isa. Noong naparito pa sa lupa si Jesus, gumawa ng minsan ayon sa limitasyon ng kanyang pagiging tao. Ano yung limitasyon ng kanyang pagiging tao? Siya ay nauuhaw, nagugutom, napapagod, napupuyat, natutulog. Yun ang kanyang pagiging tao. At ang kanyang naman pagiging Diyos, kapag siya ay nagpapagaling ng mga sakit, karamdaman, mapilay, bulag, at bumubuhay ng patay, ginagamit niya ang kanyang pagiging Diyos. Ang kanyang pagiging Diyos. Kaya malinaw kung sino nga ba si Kristo. Ang ating pong Panginoon Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. 100%. Ginawa niya ito para ikaw at ako na nakakakita sa Kanya. Ang sabi sa Biblia, ang sinumang nakakita sa akin ay nakakita na rin sa Ama. Ang sinumang nakakakilala sa akin ay nakakilala na rin sa Ama. Sapagkat ako at ang Ama ay iisa. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Nawa meron tayong naintindihan, meron tayong naunawaan patungkol sa Christology. Ang Christology, ang ibig sabihin ng Christology, study of the Lord of Jesus Christ, o pag-aaral patungkol kay Kristo. Na kung sino nga ba si Kristo? Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Na ang kanyang layunin, ikaw at ako, ay huwag mapahamak sa apoy ng impyerno. Gusto niya na mapunta tayo doon sa tahanan na walang hanggan. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kundi gayon, ako'y paroroon. At ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo sa aking kinaroonan.
Chairman sa panguling panalangin. Dakilang Ama, salamat po sa iyo. Mga salita na napag-aralan namin sa gabi nito. Lord, napakalaga yung salita ng Diyos. Ito'y isa pamuhay namin. Ito'y tunay na ikalalago ng aming panampalataya sa iyo, Diyos. Salamat po, Panginoon. Sana po, Panginoon, ang aming gawain na ito patuloy. Oo, na maayos at tagumpay ang aming gawain na ito, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang aming kasama sa gabing ito, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang salita mo, tunay, higit pa sa tabak, kundi pagkos ang pag-ibig mo ay mananatili sa amin. Sa buhay namin, sa pang-araw-araw namin, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Tunay na ang salita mo ay napakabuti po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. God bless po. Maraming salamat. Tapos na po tayo. Pastor, ano ko na ang kape yan, Pastor? Biscuit muna kayo. Thank you, Lord. Bakit mo ang kape? Walang tigil na tayo. Biscuit tayo.